Ay, hindi. Kaibigan ko si Gabriel Go. Kumpare ko yan eh. O, gumaganyan. Correct. Alam niyo, Ma'am Doris, Sir Robert, no? Ang nakakatawa dito, merong mga tao sinubukan gamitin yan. However, ako naman po kasi, no, tayo, we want to change the image, gusto natin baguhin yung nakaugalian natin. So, ang lagi ko sinasabi, lalong-lalo na po sa mga kamag-anak, kaibigan, kumpare, lahat. Pag kayo ay nahuli at aminado naman kayo at alam nyo sa sarili nyo na kayo ay may pagkakamali, Oo. tanggapin nyo. Tanggapin nyo ang pagkakamali. Correct. Because yung ganong maliliit na traffic violations, kung tayo mismo hindi natin kayang tanggapin, what more yung mga mas malalaking problema na kailangan natin ayusin. That's why I'm very much hindi po ako pabor talaga na even the slightest, let's say mahuli po kayo ng color coding, itatawag pa po kayo ng yun nga po sabi ng Doris, Kung sino-sino. Oo. Kamag-anak Incorporated. Correct, oo. So, dapat matigil na yon. Pero, meron din po, Sir Gab, Sir Gab, ako, no? Na may mga nagsasabi, kasi siyempre, alam mo naman tayong Pinoy, turo ng turo. Oo. Diba? Kasi Lulusot hanggat makakalusot. Oo, pag may butas, pupuntahan. Oho. Masasabihin, kasi ang MMDA, wala naman sinabi yan eh. Hindi malinaw ang mga binaba nila na polisiya. Hindi nga namin naiintindihan yan. Ayun. Kaya lang nakakaintindi. Tapos uliin nyo kami. Di ba? May mga ganong tama. moment. So ano ang reaction niya dun sa ganong klaseng puna ng ilang motorista? Ayan, very simple po tayo dyan, Ma'am Doris, no, Sir Robert. Sabi nga natin, bago kayo makapagmaneho sa pampublikong kalsada, may tinatawag po tayong pagkuha ng lisensya. Ngayon, a driver's license indicates you are capable enough at kayo po ay may tamang kaalaman sa kalsada. Kaya kayo po ay nabigyan ng tinatawag na pribilehiyo na para magmaneho. Remember, a license is a mere privilege. And every privilege that is granted to us by the state, kasi ito nga po ay binibigay ng gobyerno, meron po tinatawag na kaakibat na responsibilidad. Tama. That's why, lagi natin sinasabi, no, lalo na sa mga nahuhuli. For example, Ma'am Doris, Sir Robert, hindi ko alam na bawal pala mag-counterflow. Yun For na example, nga. Ayan. dyan sa kahabaan, let's say, ng EDSA. Ngayon, pag pinara natin, tatanungin natin, may lisensya ka ba? Wala po eh. Kaya pala na hindi mo alam na bawal mag-illegal counterflow. Pero, kung minsan naman po, let's say may nahuhuli tayo, ma'am, bawal po kayo pumarada dyan po sa kanto ng isang intersection. Oo. Bakit? May tinatawag na yellow box, which is to keep the intersection open. Isa pa yan. May tinatawag tayong corner marking or tinatawag po natin zebra marking. Ibig sabihin yan, bawal harangan. Ngayon, pag tinanong natin, may lisensya po kayo? Meron. Ma'am, sir, nakalagay po yan sa LTO guidelines bago po tayo kumuha ng lisensya. May mga basic questions po yan pag tayo ay nag-exam. So, indicated yan. That's why yung sinasabi nga po natin, the most, yung mga excuses po na sinasabi, hindi po namin alam, hindi po klaro ang implementasyon. Yun nga. Which is, merong certain aspects na probably may mga loopholes, may mga vague na parts, pero yung mga basic road courtesy, basic traffic rules and regulations, ito po ay nakasaad na sa ating kumbaga sa ating responsibilidad when we are granted a valid driver's license. Diyos ko, yun nga lang video na nakita ko, yung nanay kasama yung bata, sinundo. Nasa pedestrian lane sila, ha? Kaya nga. At ang kotse, walang pakundangan, diretso pa rin. Buti yung bata, napansin niya na papunta sa kanya yung kotse. Nakatakbo, pagilid. Buti na lang. Buti na lang. Ay, nako. Pero Sir Gab, ang sinasabi po ng MMDA, itong nakaraang taon, yung mga nangunguna daw, nangunguna daw na traffic violation, illegal turning. Ano ba yung illegal turning? Tama po kayo dyan. No? Actually, ito ang sa pinakamataas na numero na nahuli natin noong taon ng 2025. Ano po ba ang violation na illegal turning? Para po mabigyan ng konting liwanag ang ating mga motorista at kababayan. Once you are given a violation of illegal turning, ibig sabihin po, kayo po ay lumabag sa lugar na kung saan bawal lumiko, bawal kumanan, or let's say, bawal po mag-U-turn. So ito po ang mga, let's say, mga intersections na kung saan may nakalagay na no left turn, no right turn, or kung wala naman pong traffic sign na nakalagay,
meron tayong traffic light na may signal po na to the left or to the right. Kayo po ay probably lumubag din doon. Ngayon, sasabihin po ng mga motorista, walang nakalagay na traffic sign at wala rin pong traffic light that indicates bawal kumaliwa. So ngayon, ang pinaka-basic po natin dyan, meron tayong tinatawag na traffic control hierarchy. So ano po ba ang traffic control hierarchy? 4 na stages po ito. Ang pinaka-top priority ay ang traffic enforcer. Traffic Sumunod enforcer. po dito, traffic light. Mhm. Pangatlo po dito is traffic signages. At ang pinakahuli po dito, ang tinatawag natin road markings. Markings. So ngayon, Ah. yes. So ngayon po, pag may traffic enforcer, siya po ang mangunguna o siya po ang susundin natin. Mhm. Pag walang traffic enforcer, definitely ang next in line will be the traffic light. Mhm. Pero wala pong traffic light, nakalagay lang po traffic sign. So on the third stage or the third hierarchy, traffic sign ang susundin natin. Okay. Ngayon sasabihin ng motorista, sir, wala po lahat hindi po klaro. Ngayon tingnan po natin ang lane markings. Pag meron pong nakapintura or nakalagay na marking na solid line or let's say double solid line, ang ibig sabihin po nito, bawal po kayo lumipat or bawal po kayo tumagos or bawal po kayo mag-change ng lane para kumaliwa or kumanan. Yun po ang pinaka-basic doon, no? Na once pag nakita po natin yung solid lane marking, ibig sabihin po nun, bawal lumiko doon, bawal kayo lumipat. Ngayon, Pero, sasabihin po, yes po. Go ahead, sir. Ngayon sasabihin po ng mga kababayan natin, sir, medyo magulo po. Ano po ba ibig sabihin? Kasi kadalasan nakalagay sa kalsada, let's say sa highway, may solid line na puti. Tama. Ibig sabihin po ba nito, pag yung sasakyan po na nasa harap, let's say, nasiraan at masyadong mabagal ang takbo, bawal kaming lumipat na linya kasi solid line po Oo. Hindi po. Ang kinakahulugan po ng isang solid na linya na kulay puti, ibig sabihin po nito, maaari kayong lumipat ng linya, pero bawal po kayong mag-overtake. Alright. Oo. Pero meron din pong Sir Gab, nakakalito rin pag sinabi na turn right with caution. Ayan. Ibig sabihin? Ayun, hindi ko malaman. Magkakanan ba ako? Baka bigla ako ma-illegal turning? Tama po yan, Ma'am Doris, no? Laruhin po natin yan. Ngayon, kailangan po ma-emphasize po natin itong tinatawag na traffic management hierarchy or traffic control hierarchy. Bakit po? May nakalagay na traffic sign na turn right with caution. Pero, meron pong traffic light na merong signaling arrow na nakakulay pula. Ngayon, sasabihin ng motorista, sabi po ng traffic light, stop. Pero sabi po ng road sign, ng traffic sign, turn right with caution. Alin po ba ang susundin natin? Yun. Ang traffic light ay number 2 sa hierarchy. Ang traffic sign is number 3 on the hierarchy. So, sino po mauuna? Yung traffic light ang susundin natin. Ngayon, pag walang traffic light at nakalagay lang po, turn right with caution, maaari po kayong kumanan or kumaliwa ng anytime as long as you will not impede traffic, hindi nyo po mahaharangan, or you will not cause any safety or road hazard sa ibang motorista. Yun po ang ibig sabihin yan pag may presence po ng traffic sign na sinasabing turn right or turn left with caution. Ayun, Oo. okay. Pero ang hindi ko rin maintindihan, Sir Gab, kasi kagaya niyan, buti na paliwanag nyo. Marami pong mga motorista na kagaya ko na hindi nga po alam yan. At kung sasabihin mo na dapat na pag-aralan yan, bago ka nabigyan ng lisensya, ay dapat alam mo na yan. Kasi nga, requirement Nag-exam ka yan. nga naipasa mo nga yung exam mo Pero ang real talk natin dito, partner, Sir Gab, hindi po talaga na kundi hindi tumitimo sa isipan ng mga nagmamaneho yan. Go lang ng go, partner, di ba sabi mo? Go with the Flow. Oo, ganyan. So paano po natin mareremedyohan yan, Sir Gab? Alam mo, napakaganda po nun, no? Sabi nga ni Sir Robert, ang naging mentality po kasi natin, go with the flow. Ang sasabihin ng mga kababayan, bakit yung nasa harap ko ginawa yan? Hindi hinuli, Ay, pero oo, ako hinuli. tama. Oo. Diba? Correct. It's always going with the flow na tinuturo po natin. Tandaan po natin, pag tayo po ay nagturo ng kamalian ng isang tao, isang daliri po naka-point out, 4 naka-point pabalik sa atin. That's why lagi natin sinasabing konsepto na
kahit na ginagawa pa po ito ng ibang tao, we do not go with the flow. Kasi nga po, kung alam naman natin na bawal at mali yung ginagawa natin, let's put it on the context of, unang-una sinasabi nga natin, punta tayo sa konteksto ng illegal parking. Tama po ba yung ginagawa ko o mali? Is it acceptable or not? Is it legal or not? Or will it cause safety hazard or not? Yan po yung apat na tanong lagi dyan. Meron pong nakalagay na signage, no parking. Pero we still park despite na meron pong traffic sign. Ang rason natin, sir, matagal na po namin ginagawa or sir, buong kalsada, puro nakaparada naman. Oo. Kaya nga. Or sasabihin sa'yo, Sir Gab, ayunahin nyo muna yung bago ko. Yan. Oo. Oo. Ay, tama kayo dyan, Sir Robert, Ma'am Doris. No? Actually, lagi ko po narinig yan. Nag-ooperate kayo dito, unahin nyo muna kaya yung kabila. Correct. Yan. Oo. It's about time, no, na I think we have to emphasize on the re-educating factor ng mga kababayan po natin. Na, yes, we agree na pag kumukuha po tayo ng lisensya, may seminar, may exam, but maybe we have to look into having a more stricter implementation or stricter mechanism sa pagkuha po ng lisensya. Dahil ang nangyayari po ngayon, very basic po eh. Ang mga makikita nating tanong, makikita natin very basic po yung mga seminar modules po natin. So I think it's about time no na maisama po yung mga ibang aspeto tulad ng putting emphasis on yung traffic management hierarchy or traffic control hierarchy. At aside from that, tulad po nga po ng ginagawa at isa po sa mandato ng MMDA, hindi lang po pag-i-issue ng violation or paghuhuli or pagtotow sa inyo. What we are trying to do right now, yung approach po natin, is yung pag kayo po ay nagkamali, ibibigay po namin sa inyo ang tamang guidelines kung bakit kayo nagkamali. Ayan. But, hindi po namin kayo basta-basta na lang pagbibigyan. Why? Paano po namin kayo pagbibigyan? So, meron naman po nakalagay na signage na no parking. Pero kayo po ay nakaparada pa rin. Correct. Correct. Oo. So, Yan na it's nga. very hard. Napakahirap po magbigay ng konsiderasyon sa mga ganong aspeto. That's why, ang ginagawa namin, tuloy ang paninikit, maaaring lumabas po yung driver, konsiderasyon na lang po ay hindi kayong matuto, pero meron kayong violation ticket. But at the same time, Correct. we re-educate them kung ano po yung mga tama, bakit bawal pumarada dyan. Hindi lang po basta na, ma'am, meron pong traffic sign, bawal pumarada. Hindi po ganun. Ginagawang approach natin, ma'am, may traffic sign, bawal pumarada. Ngayon po, yung pwesto na pinaradahan nyo can constitute hazard kasi po ito po ay blind curve or ito po ay mabuhay lane. Or aside from that, you are obstructing, let's say, a pedestrian crossing, a PWD ramp. So there's a deeper aspect of May the education paliwanag. and knowledge. Oo, pero yan ang ideal, Sir Gab. Pero kung kunyari Yes, po. ako nahuli, late na ako, at saka siyempre ayaw kong aminin na mali ako, di ba? Pagka inapprehend na ako o titikitan ka namin kasi ikaw ay may violation ng ganire, mainitang ulo ko. Nagkakainitan na ng ulo. Pati yung enforcer, ang kanyang pag-apprehend na rin sa'yo, umiinit na rin ang ulo niya. So, paano po ba yun? Meron Totoo po yan. di ba yung inyo Totoo din yan, bang Ma'am mga Doris. enforcer ay meron proper guidance din kung paano i-handle ang mga ganito? Totoo po yan, Ma'am Doris. No? Actually, there's also what we call the communication hierarchy na kung saan or communication mechanism pagdating po sa mga ganong aspeto. Case in point po, tulad po na nakikita ng ating mga kababayan, pag kami po ay may nahuli or personally meron po ako nahuhuli na once na inapprehend, may galit, mainit ang ulo, lagi natin ginagawa po dyan, we psychologize things na unang-una, mainit ang ulo niya, baka may problema. Subukan natin kausapin to pacify things. If it does not work at hindi po gumana yung ganitong approach, sometimes kasi po, we have to, there is no intention to disrespect ang ating mga kababayan. But sometimes kasi yung tone po natin, masyado mataas na po, mainit, Correct. kailangan po natin minsan i-overpower ng konti para bumaba po yung init ng negosasyon. Then Tama. once na bumaba na po ito, nagkaroon na ng kumbaga leveling factor, doon po papasok yung sinasabi natin re-educating for realization and acceptance. Tsaka kasi ang nangyayari kapag, po ngayon, Sir Gab, minsan kapag lumabas na yung sasakyan, Oo. nagda-drive ka na, parang ang nasa isip mo
pag-aari ko tong kalsada na to. Oo. Walang pwede mag-overtake sa akin, walang pwede bumusina sa akin, mag-flasher. Tama. Kapag ginawa yan, galit ako. Yan. Ngayon, Mainit ulo ko. Oo, magro-road rage siya sila niyan. Hindi tama ang timpla ng kape ko. Correct, Oo. 'di ba? Laging ganun. Kasi pansinin mo lang, partner, kahit ikaw Oo. kapag umaalis ka, 'di ba? Lalo kung nagpasahero ka. Halimbawa lang magle-left turn ka or kaya magra-right turn ka or kaya sisingit ka lang kasi kailangan mo ng kumanan. Hindi ka pa sisingitin 'yan. Ay, oo. Maghintay ka hanggang sa makalampas ang Patigasan. lahat. Oo. Oo. Pero ako baligtad. Oo. Kapag may mga nakikita na ako na nagsasign, nagsisignal na magle-left or kaya papasok sa papuntang compound nila, Oo. tapos nakita ko naman doon sa unahan, naka-red naman yung light. Oo. Pasisingitin ko talaga. Kasi ang principle ko, kailangan bigyan ko ng good deed to para pag siya na yung bumiyahe, maging mabait din siya sa kapwa motorista niya. Tama. Ako naman din, ang aking Totoo po yan. prinsipyo, pagka kunyari, yung driver ko mismo, nagmamadali, singit-singit dito, ganyan-ganyan. Sabi ko, huwag kang magmadali, huwag kang singit-singit, makaka-aksidente pa tayo. Tingnan mo, yung kalsada andyan, di ba? Hindi naman siya umalis eh. So, bakit ka nagmamadali? hindi siya magtutupi, hindi siya alis. Oo. Hindi eh. So, ganun. Siguro talaga, bottom line, discipline. Ayan. Oo. Opo. Actually, Ma'am Doris, no, Sir Robert, I think yung disiplina will be part of the factor na kung saan para magkaroon ng mas maayos at order sa ating mga lansangan. But I Okay. think ang pinaka-importante po nowadays, what we have to do is yung magkaroon po ng prinsipyo na tinatawag natin na bawasan natin yung ako muna or akin lang or it's for the convenience of myself. I think it's about time na ipairalim po natin. Oo. Kung gusto natin ng convenience, it should not be just for myself. It should be convenience for everyone. Tama. Correct. And aside from that, bawasan po natin yung prinsipyo or tinatawag nating egoism natin Ayan. na ako muna. Hindi baka maybe it's about time na para sa atin or tayo. Kasi ang nangyayari po ngayon, pag tama po sabi ni Sir Robert, paglabas ng kalsada, pag nagmamaneho, na flasher ka lang. Ba't ako pina-flash nito? Mainit na. Baka naman naghahamon to ng away. Correct. sometimes, Kaya pag there is binusinahan, an aspect. Yes. Oo. Kaya ano po yun, parte rin po ng isa sa mga advokasya ng ating ahensya, yung tamang mga tamang knowledge na ipahiwatig po sa ating mga kababayan. Tulad po ng Yeah. excessive usage ng busina. True. Ito po ay pinagbabawal din or Oo. mali po. Hindi po siya accepted. Bakit? It can trigger emotional Correct. aspect of the person na kung saan, grabe ito makabusina. Ano bang Bubwisitin problema? mo eh, Oo, di ba? Pag away na busina yan. ka ng Away busina. na yan. Away Oo. na po yan. Kaya mayroon tayong mga tinatawag na proper and acceptable usage na mga gamit or na mga mga mechanism na mga or accessories na mga sasakyan. Tama. Hindi po Okay. yan basta So, nandyan na para abusuhin po natin. Ayun. So, Sir Gap, ang dami pa po mga katanungan, kaya lang kakailanganin natin ng 30 oras pa para masagot nyo to. Kaya, So, ibig sabihin, may part 2 ito, ang May part tabayanan two ng mga yan. kababayan natin para mas maintindihan nila. Sir Gab, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. thank you, sir.